Did you know that there is a prophet in the Old Testament who started speaking God's word but ended leading God's people astray? Meron pong propeta ang Diyos sa lumang tipan na kilala ang Diyos. Yung kanyang mga hula ay galing sa Diyos. Ngunit sa kahuli-hulihan, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po siya nanatiling tapat sa Diyos na kanyang pininiwalaan. At sa bandang huli, siya po'y naging katitisuran pa at naging kapahamakan ng tao ng Diyos na buhay. God blessed Israel through this prophet. Ang propetang ito, mga kapatid, ay ginamit ng Diyos para pagpalain ang bansang Israel. And yet he still fell. Siya po'y narapa at nagkasala at naligaw ng landas. Tao ng Diyos, ito po ang nangyari. And he had God's word but traded it for silver. Meron siyang salita ng Diyos, ginagamit na siya ng Panginoon, ngunit nasilaw siya sa material na bagay. Ang tawag ay wages o yung pera na sinusuhol sa kanya ng hari ng Moab. He had God's word but he fell. Meron siyang salita ng Diyos, ngunit siya'y narapa and fell. He did because of greed. Bumagsak siya dahil sa kanyang pagiging makasarili at makamundo at gusto niya yung pagyaman at pagkuha ng mga material na bagay sa lupang ito na nakalimutan niya na ang tawag ng Diyos sa kanya ay pagpalain ang hinirang ng Diyos na bansang Israel. He is one of the most tragic character in the Bible. Malungkot man sabihin, mga kapatid, isa po siya sa nakalulungkot na tao na binanggit sa Biblia na dapat ay nagtagumpay at naging magandang ehemplo. Ngunit siya po ay naging footnote at naging paalala sa mga kawawang katapusan ng taong narapa sa Panginoon. This prophet ended up as an enemy of God and God's people. If you know the name, it's found in Numbers 22, chapters 22 up to chapter 23 and up to chapters 24. 30 chapter ang pinanggalingan ng ating kwento in the Old Testament, the book of Numbers, tells the story of the prophet Balaam, mga kapatid. Balaam with his loyal donkey, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, ang kwento na kung saan itong si Propeta Balaam ay sinuhulan at binayaran ng isang hari ng Moab dahil ang Israel ay lubhang lumalaki na at kinatatakutan na siya ng mga Midianites at ng mga Moabites. Kaya ang sabi ni King na hari ng Moab, si King Balak, may masama siyang Balak na suhulan ang propeta ng Diyos para sumpain ng propeta ang Israel. Ngunit, mga kapatid, alam natin dito sa kwentong ito that God said no. Ang sabi ni Balak, sumpain mo ang Israel. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran ni Balaam ay nagsabi sa kanyang lingkod na propeta, wag, hindi mo gagawin yan. You will not curse whom I blessed. Balak of Moab was terrified of Israel, so he hired Balaam, a prophet, to curse them. Yet God said no in the book of Numbers 22 verse 12. But Balaam kept pushing because he wanted some payday. Gusto niyang mabayaran siya. Gusto niya ng wages. Gusto niya ng pera. On the way, mga kapatid, God's angel blocked Balaam and his donkey. Unang nakakita nung anghel na humarang dun sa daanan ay yung hayop, yung donkey. God's angel blocked Balaam and his donkey and saved it and stopped 3 times, mga kapatid. Yung donkey nakita yung anghel, kaya tumigil ng 3 beses. Ang sabi, mga kapatid, nung nakasakay sa donkey na si Balaam,
ano bang ginagawa mo? Kaya pinagpahampas niya to, umabot ng 3 beses ang paghampas at nagsalita ang hayop na donkey. Dito po makikita yung hayop nagsasalita. At katakataka pero totoo, nakipag-usap pa si Balaam dun sa hayop. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ba kung ikaw ay normal na tao, hindi ka basta-basta makipag-usap sa hayop na nagsasalita ng wika ng tao. Pero dahil bulag si Balaam, ang sabi mga kapatid in Numbers 22:31, doon na po binuksan ng Diyos yung mata ni Balaam. Kaya pala tumitirik at hindi umaandar yung donkey sa kanilang patutunguhan. Merong humaharang na anghel na merong panghawak-hawak na malaking tabak. Buti pa yung hayop sumusunod sa Diyos. Pero itong si Balaam, patungo na dun sa gusto niyang gawin, na sumpain ang Israel. Kabaligtaran ng utos ng Diyos sa kanya. At 3 different places, Balak made Balaam try to curse Israel. If you talk about compromise, if you talk about corruption, meron na po sa lumang panahon pa. Hindi po bago itong korupsyon na nakikita natin sa paligid. Kasi dito mga kapatid, sa kwento ni Balaam, ay malinaw po na may corruption na po. Ang tao ng Diyos ay sinusuhulan ng sanlibutan na tagang Moab na si King Balak. Na gumagamit siya ng mga taong influential. Nung una, na ordinaryong tao. Nung ayaw pumayag yung propeta, nagpadala ng mas magigiting na mga tao at dinadagdagan niya. Ganyan naman po ang sanlibutan, di ba? Kung hindi niya masilo ang mananampalataya sa kaunti, dadagdagan ng mga perks, dadagdagan ng offer, ng pabuya at ng tawag doon, sweldo o bonus. Kaya mga kapatid, Balak made Balaam try to curse Israel 3 times. Hindi po sumusuko si Balak, but each time, instead of curses, blessings come out of the mouth of Balaam. Palakpakan po natin ng Panginoon. Numbers 23, Numbers 24. Yan po ay nariyan, makikita nyo sa mga kabanata na yan, ang nangyari kay Balaam. So Balaam couldn't curse what God had blessed. And yet, in Numbers 31 verse 16, we see who Balaam really is. Sa simula, akala natin para siyang tunay na makadiyos. In fact, sinabi niya pa nga kay Balak, bigyan mo pa ako ng isang bahay na punong-puno ng ginto at pilak. Hindi ko masasabi ang kabaligtaran ng gustong ipasabi ng Diyos sa akin. Ahanga ka talaga kay Balaam. Yung pala, tinataasan niya lang yung yung presyo. Palakpakan po natin ng Diyos. Sa simula, wow, kahanga-hanga. Isang bahay na puno ng ginto at pilak. Ang bahay pwedeng merong furniture, merong mga CCTV, merong kung ano-anong mga plato, pinggan, lamesa. Ito yung bahay na to, hindi po furniture ang laman. Laman ay ginto at pilak. Hindi pa tatanggapin ni Balaam. Ganun siya katindi sa paglilingkod sa Diyos. Sa pa ating pag-aakala. Yung pala sa tunay niyang pagkatao, ibinenta niya rin ang Israel. In the book of Numbers 31:16, we see who Balaam really is. Since he couldn't curse Israel, mga kapatid, since he couldn't curse them, Balaam taught Balak a workaround. Humanap siya ng loophole para kahit hindi siya mismo ang makasumpa laban sa Israel, matanggap niya pa rin yung gantimpala galing kay Balak sa hari ng Moab. Anong ginawa niya? Tinuruan niya si King Balak o ang Moab kung paano isiluin ang Israel para magkasala ang Israel. At pag nagkasala ang Israel, parurusahan ng Diyos. Yun ang ginawa niyang pamamaraan ngayon. Hindi siya mismo ang nagsabing, sumpain ang Israel. Hindi. Kundi, kanya pong pinayuhan ang kaaway kung anong gagawin para masilo yung bayang Israel na manumbalik dun sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, idolatry, at paggawa ng mga sexual na mga kasalanan, pakikiapid, pangangalunya, na offensive sa banal na Diyos. Kaya ano po ang naging resulta nito?
24,000 Israelita, 24,000 Jew die by plague. Nagpadala, mga kapatid, ang Panginoon ng salot na ikinamatay ng hindi humigit kumulang 24,000 Israelites dahil kay Balaam. Humanap siya ng loophole. And to the Lord Jesus, mga kapatid, in Revelation 2:14, called the teaching of Balaam or the doctrine of Balaam. Yun po yung doktrina ni Balaam eh. Ano yung doktrina niya? Pailalim. Hindi man ikaw ang nagsabi na sumuway ka sa Diyos, iba naman ang tinulak mo para sumuway. Doktrina ni Balaam na binanggit ni Jesus Christ dito na sa Revelation 2:14. Can you imagine that? Old Testament, and yet Jesus make a reference of Balaam in the Old Testament in the book of Revelation. Revelation 2:14, called the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the nation of Israel. Naging katitisuran pa si Balaam, samantalang ang gusto ng Diyos sa kanya, pagpalain mo ang aking bayan. Bless Israel and not curse. Ngayon, mga kapatid, siya pa po ang naging dahilan kung bakit nagkasala ang Israel. So the way of Balaam is using compromise and sin to make God's people fall just to gain money or favor. Ano po ang mga leksyon na pwede nating kunin sa kwentong ito, sa buhay ni Balaam, na pwede nating magagamit sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid? You can know God's word but still sell out. Hindi ibig sabihin kayo, mga kapatid, ay nakakaalam na ng salita ng Diyos. Mananatili kayo habang buhay na sumusunod at nagpapasakop sa Diyos. Dito po nakita natin tinasangkapan ni Balaam ang kanyang pagkakilala sa Diyos. At ito po'y sinangkalang niya at binenta niya ang bansang Israel na dapat niyang pagpalain ay dinala niya pa sa kasalanan. Church, Balaam actually heard from God. Nakarinig na siya ng salita ng Diyos. Nakikipag-usap nga siya sa Panginoon at ang Panginoon ay sumasagot sa kanya at inuutusan siya. Sa makatwid siya po ay lingkod na ng Panginoon. God told him 3 times, "You shall not curse Israel, for they are blessed." Numbers 22, verse 12. Hindi mo kailanman susumpain ang bayang Israel dahil sila ay aking pinagpala. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. But Balaam kept on pushing. Balaam kept on going back, asking and hoping God would change his mind. Hoping against hope that maybe God will change his mind so I can hit big payday. Baka sakali magbagong isip ng aking Diyos. And because Balak keep offering him money, and not just money, brother, more money and more perks and bonuses. Yung sinisilaw ba ng sanlibutan si Balaam, knowing the truth and obeying the truth, two different things. Narinig niyo ako? Alam ko na ang katotohanan. Oh, praise the Lord! Alam mo ang katotohanan. Tanong, sumusunod ka ba sa katotohanan? Hindi sila magkapareho. Alam mo na may isang Diyos. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Alam mo si Kristo magliligtas. Yes, praise the Lord. Pero ikaw ba'y sumusunod? Ibang usapan yan. Kasi kay Balaam, kilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman siya nakasusunod sa gusto ng kanyang Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Never negotiate with what God already said clearly just because there is an offer that is just very tempting. Huwag mong ipagpalit ang iyong pamana na nasa kamay mo na. There is already a down payment for you and God.
may transaksyon na ginawa ang Diyos sa atin at sa Kanya. Ano yon? Nung Kanyang binigay ang down payment sa atin. Anong down payment na yan? Gusto ko na down payment kasi kailangan ko ng cash. Ay higit pa po sa cash ang pinag-usapan nating down payment. Ito yung down payment na nagsasabi, ito ang garantiya na itong taong ito ay akin ang niligtas by giving her or him His Holy Spirit. That is the down payment para garantisado ang bawat isa na tayo'y Kanya na. May down payment na tayo. Nakuunawaan ba natin yon? Yung Holy Spirit na tanggap natin, down payment. Purihin ng Diyos, may down payment na. Ngunit mga kapatid, hallelujah, pwede pa lang natin yang talikuran. Pwede natin sirain at magkaroon ng breach dun sa usapan ng transaksyon na may down payment na ang Diyos sa ating buhay by selling out and being greedy and selling your inheritance like Balaam. Praise the name of the Lord. Ang pabuya, nakakatukso. Nakita nyo ba yung relos ng isang senator? Ang sabi yata, I cannot believe it. 150 million for just one watch? And the brand, mga kapatid, ang masasabi ko lang sa inyo, kilala ko po yung pinanggagalingan nun. Kaklase ko po. Yung nagbebenta ng ganong brand. But can you imagine, sister, as a wristwatch costing 150 million? Sinusuot lang mga kapatid, 150 million. Nakatutukso ang sanlibutan mga kapatid. Nakatutukso, kaya magkakasala ka lang, papalitan ng pagkalaki-laking halaga. Minsan ang Kristiyano na bubulag. Yun na po yung kalawa. Greed makes us blind. Kapag tayo ay natalo na dun sa pagiging makasarili at pagiging makamundo, nabubulag na ang tao. Balak offered Balaam fees, kabayaran for divination. Ito nga pala yung ginagawa nitong si Balaam. Bagamat siya'y naniniwala sa Diyos, nagkakaroon din siya ng mga side hustle or ano ba tawag doon? Sideline na divination. Yung mga pinagbabawal ng Lord na makikipag-usap ka sa mga yumao na o yung mga spirit of the glass, yung mga ganun, yung black arts. Gumagawa pa siya ng ganun. Meron siya mga maliliit na kasalanan na nakatago. At alam nung hari, kaya dun siya sinasabihan, di ba gumagawa ka ng ganyan? O ito, babayaran kita. Resbakan mo ang Israel. Sabihin mo, sumpain sila. Gusto ni Balaam yung suhol, silver, yung gold, Numbers 22:7 and 18. Balaam could not say no. So he looked for a loophole. Humanap siya ng butas. Yan po ang problema. Pagka ayaw mo sumunod sa Diyos, hahanap ka ng butas para masunod mo yung sa'yo, yung gusto mo. At yun ang ginawa, mga kapatid ni Balaam. He could not curse Israel directly, so what did he do? Anong kanyang ginawa? Humanap siya ng loophole. He taught Moab how to sin he taught Moab how to lead Israel to sin instead through idolatry and sexual immorality. Tinuruan niya si Moab para siluin ng Israel na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at mahulog sa mga makamundong gawain para maparusahan ng Diyos. Sa kanya pa nanggaling ang information sa tao ng Diyos supposedly kay Balaam. Ang sabi mga kapatid, the love of money is the root of all evil. Now we cannot say money is the root of all evil, but it's clear, the love of money. Huwag nating mamahalin ang pera. Ang pera dapat sumusunod sa atin. Hindi tayo yung alipin ng pera. Praise the name of the Lord. Ngunit ano nangyari mga kapatid kay Balaam? 1 Timothy 6:10, he loved money more than he loved
his Lord. Greed will make you compromise in ways you never thought you would. Mag-ingat ka. Hindi mo akalain magagawa mo yung magagawa mo nung ikay nabulag ng pagiging makasarili. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Help us, Lord, not to be like Balaam. Third, God can speak through a donkey, reminding us not to be stubborn. Para gumamit ang Diyos ng hayop. Naalala niyo yung kasabihang, as stubborn as a mule? Narinig niyo na yan, yung kasabihang ganon? As stubborn as a mule. Kasi pagka ito pong mule, hindi po pala donkey yan, pero kamag-anak ng donkey. Pag sinabing as stubborn as a mule, pagka ito pamagitan ng tali sa kanyang liig, hahatakin mo dun sa gusto mong direksyon at kung ayaw ng mule, wala kang magagawa. Maninigas ka ron at mahihirapan ka maghatak, hindi kikilos yun dahil ayaw niyang sumunod. As stubborn as that mule. Remember, a mule is a relative of the donkey. At ang donkey, alam natin mga kapatid, hindi po siya katulad ng kabayo. Ang donkey medyo mabagal. Pero okay naman. Masunurin naman ang donkey, pero hindi masunurin ng kabayo. Palakpakan po natin ang Lord. At ginamit pa na instrumento ng Diyos, paalala sa kanyang propeta, donkey. Ang sabi nga sa Bible, Balaam's ass, A-S-S. Ito po ay donkey na sinasakyan ni Balaam na nung ito ay papunta na sa pupuntahan nila, when Balaam was riding to curse Israel, an angel blocked the road. The donkey saw it and stopped. Balaam beat the donkey 3 times. Hack! Pinalo niya at sinaktan niya. Kumilos ka at may pupuntahan pa tayo. Then the Lord opened the donkey's mouth. Numbers 22:28. Ang sabi ng donkey, ano ba ang ginawa ko sa iyo? Bakit mo ko pinapalo? Umabot na ng 3 beses. Ano hayop nagsalita sa iyo? Abay, sumagot si Balaam sa kanya. Hindi ka sumusunod sa akin eh. Ligaw siya. Kasi kung tayo siguro yun, at may takot tayo sa Diyos, paninindigan ka ng balahibo. Sasabihin mo, ang hayop nagsasalita ng wika ko. Saan ka nakakita ng ganon? Ang mga hayop na nagsasalita, sa Walt Disney lang po yung sa cartoons, yung hayop nagsasalita. Palakpakan po natin ang Lord. Pero ito, sa tunay na buhay, nagsalita yung donkey o yung asno. Then the Lord opened the donkey's mouth, Numbers 22:28. After the Lord opened the donkey's mouth, the Lord opened the eyes of Balaam. Doon na po nakita natin na nakita ni Balaam yung anghel talaga nasa harapan. Hinaharangan sila sa patutunguhan nila. Kung babasahin mo yung Biblia, anong masama dun sa pag-alis niya? Di ba sinabi ng Lord magpunta siya sa kanyang pupuntahan? Hindi po problema yung magpunta siya sa pupuntahan niya. Ang problema yung dala-dala niyang mensahe. Hindi na po pagsunod sa sinabi ng Diyos na wag mong sumpain ang Israel. Kundi dala-dala niya na yung pagsumpa sa Israel. Kaya nagalit na ang Diyos. Mabuti pa rin ang Diyos, mga kapatid, katakataka. Dahil kung babasahin nyo ito, ang sabi ng Bible, dapat ikaw, patay ka na. Dahil sa asno mo, kaya ka hindi natuloy sa iyong pupuntahan. Ano sabi ni Balaam? Panginoon, babalik na lang po ako. Hindi na po ako tutuloy. Pinagbigyan pa rin ng Diyos si Balaam. Mahal niya pa rin si Balaam kahit alam niya palayo na ng palayo si Balaam sa kanya, pero nandun pa rin ang kaligtasan ng Panginoon at ginamit niya yung ginawang kabutihan ng hayop para mabagdigyan pa rin
si Balaam ng isa pang pagkakataon. Ganyang kabuti ang Diyos. Kung tayo umaasa ng kapatawaran, papatawarin Kanya. Meron akong narinig habang sa prayer, ang sabi po ng isa nating prayer warrior, meron kaming inanyayahan, pero ang sabi ng taong yon, hindi ako makabalik kay Lord. Sa dami kong atraso sa Kanya, ako'y nahihiya na. Narinig niyo yung sinabi niya? Ay, maganda naman ang kanyang katwiran. Nakakahiya. Pero sa tingin ko, mas nahihiya siya sa tao. Anong sasabihin ng tao sa akin? Pagkatagal-tagal ko naman nananampalataya, babalik-balik ako dyan. Eto pa rin ako, hindi ako lumalago. Mas takot siya sa tao. Kailangan ng takot natin, hindi sa tao, kung hindi sa Diyos. Lord, babalik ako. Kahit anong sabihin ng tao, babalik ako sa iyo. Kasi ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang magbabago sa akin. Ikaw ang papanumbalik sa akin, Panginoon. God can speak through a donkey, reminding us how stubborn we can be. Check your heart, church. Ating pong saliksikin ng ating mga puso before God has to stop you the hard way. Huwag mong hahantayin yung huling panahon na ang Diyos pa ang pipigil sa iyo kasi patungo ka na sa kasalanan. Dahil yung isang pagkakataon na yan, hindi na uulitin ng Diyos yan. Napigilan ka ngayon, yes. But, it's not always that will happen. Magkakasala ka kung yan talaga ang gusto mong gawin. Wala ang Diyos ng lahat ng oras. Pigilan ka sa iyong gustong gawin laban sa Kanya. Kaya mga kapatid, don't be stubborn. Let's check our hearts. If Balaam did this, tayo po, kung di tayo mag-iingat, baka tayo marapa tulad niya. Fourth, you cannot curse God. You cannot curse what God has blessed. Hindi natin pwedeng baliktarin na yung pinagpala ng Diyos ay susumpain mo naman. Kasi hindi tatalab yun. Kasi pinagpala sila ng Diyos. Nakuha nyo? Marami po mga kapatid, mga divination, mga anting-anting, sinasabi, malasing kayo, magkasakit kayo, ang pamilya nyo, ganito, ganyan. Bakit sayang lang po yung kanilang sinasabi? Lalo na sa mga mananampalataya. Bakit hindi tumatalab sa atin ng mga believer ng ating Panginoon? Ano sabi ng word? Greater is He that is in you than he that is in the world. Greater is He that is in you than he that is in the world. Hindi tatalab. Paano, Pastor, tatalab? Meron rin akong anting-anting. Ay, naku pa. Ang Kristiyano, wala nang anting-anting. Tinatapon na yan yung mga kung ano-anong mga kwintas o yung mga kung ano-anong mga bagay-bagay na pinapamana pa ng mga kaluluhan, mga kapatid. Meron pa rin hanggang ngayon. Ang sabi nung isang beses nakita namin, bakit may ganitong nangyayari dun sa patay? Yung kanyang kabaong, ang daming kung ano-anong mga parang hayop sa ilalim, mga insekto. Tapos yung kanyang anak, umiiyak. Sabi niya, naririnig namin, ayaw ko. Anong ayaw mo? Yung pala, parang meron siyang nararamdamang masamang spirito, nagsasabi, binibigay na sa'yo ng tatay mo. Yung anting-anting, tanggapin mo na. Ayaw ko. Sabi ng anak, ay nangyayari pala po yan, mga kapatid. Bakit tahimik kayo, mga kapatid? Meron dito, may anting-anting pa. Kaya ako, Pastor, hindi ako inaabot ng baha, may anting-anting ako. Ay, hindi po yan. Ang Kristiyano, ang sentro ng buhay natin, hindi na sarili natin, kundi si Jesus Christ, the center of our lives. Ang sentro ng buhay ng mananampalataya.
Ay, hindi sentro ng buhay ko yung aking si Jesus. Ang sentro ng buhay ko yung asawa ko. Ay, naku po, problemang malaki yan. Pag nagkaaway kayo, kita mo, hindi mo na alam anong gagawin mo. Kasi ginawa mo siyang sentro ng buhay mo, mali po yun. Ang sentro ng buhay ng Kristiyano, Jesus. Everybody say, Jesus. Oh, praise the name of the Lord. Parang mahina ang palakpak natin, mga kapatid. Pinagpala ka ng Diyos para tayo iligtas ng Panginoon mula sa kasalanan. Pinagpala na tayo ng Diyos. At dito, mga kapatid, 3 times Balaam tried. 3 times blessings came out instead of curse. Kaya naiinis si Haring Balak. Ang sabi ng hari ng Moab, ano ka ba? Kailan matatapos yung aking binibigay sa iyo? Samantalang umaasa ako na ikay tutupad sa ating usapan at susumpain mo na ang Israel, kabaliktaran palagi ang iyong binabanggit. Sabi pa niya, how beautiful are your tents, O Jacob. Di ba susumpain mo, pero kabaliktaran, blessing yung sinasabi ni Balaam. Kaya hindi mawari, hindi malaman kung anong gagawin ni Balak kay Balaam. Pero sa totoo lang, napipilitan lang pala si Balaam. Ang sabi niya, anong sasabihin ko sa iyo, sa kanila, kung hindi yung linagay na salita ng Diyos sa aking bibig. Sa yugto na yun, wala ka pa nakikitang problema, no? Hindi pa halata. Pero deep down inside the heart of Balaam, greed. Aani ako, kukolekta ako, kaya lang hindi pa ngayon. Tatiming ako, hahanap ako ng loophole. Dahil kailangan ako mabayaran. Oh, corruption. If you are in God's will, no weapon is formed against you that will prosper. Did you hear me? If you are in God's will, nandoon ang pag-iingat ng Diyos. Walang armas ang pwedeng sumugpo sa iyo kasi kasama mo ang Diyos. At pinagpala ka na ng Diyos, walang tao o walang demonyo ang pwede magsumpa sa iyo at tanggalin ang blessing mo. Praise the name of the Lord. God's blessing override curses. Did you hear me? The blessings of the Lord overrides the enemy's curses. Hindi tatalab yan sa iyo at sa ating mananampalataya. Walk in obedience. Maglakad tayo na may pagsunod sa Diyos at tayo ay magpahinga sa seguridad na inihanda ng Diyos sa mga Kanya. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Magpahinga ka sa kapahingahang hinanda ng Lord sa iyo. Ang seguridad niya at pag-iingat niya ay sumasa atin lahat. Huli, the most dangerous sin. Ito ang pinakamatinding kasalanan na pwedeng magawa ng isang mananampalataya. Ano yon, pastor? Ito po ang dalhin ang kapwa, dalhin ang ibang tao para magkasala. Narinig mo? Hindi lang ikaw ang magkakasala eh. Nagdadala ka pa ng iba, nagdadamay ka pa para kayong pareho magkasala. Balaam's name, mga kapatid, becomes a shorthand for a specific sin. Ang pangalan ni Balaam ay naging katulad na lang doon sa kasabihang the way of Balaam, 2 Peter 2:15. The doctrine of Balaam in Revelation 2:14, yung paalalim. Hindi nga siya, pwede niya sabihin, hindi ko naman sinumpa ang Israel. Kung hindi mo alam yung ginawa niya, sasabihin mo, sumusunod si Balaam. Pero kung aalamin mo yung ginawa niya, ibinenta niya rin ang Israel. Tinuruan niya ng pamamaraan para sila ay ma-disqualified sa blessing ng Lord. Sa makatwid, ang natanggap pa ng Israel ay
salot na ikinamatay ng 24,000 na Israelita. Oh, hallelujah. Balaam had everything. Hallelujah. Praise God. He did not just fall himself. He taught Balak how to make Israel fall. 24,000 Israelites died in the plague that followed it. Ang salot ay pumatay ng napakaraming Israelita. Tila nagtagumpay si Balak at kasama si Balaam dahil siya ay nabayaran. God judges leaders, teachers, and even believers more strictly. Mas strikto ang paghusga ng Lord sa ating mga mas marami ng alam tungkol sa Panginoon. Ang sabi nga, to whom much is given, much is required. Maraming binigay na equipping sa atin. Tinuruan na tayo. Binigay niya ng banal na spirito sa atin. Ang expectation ng Lord ay hindi katulad dun sa hindi pa nakakilala sa Lord. Kaya mga kapatid, it's worse to cause others to stumble than to stumble ourselves. Tama naman po, di ba? Kung mararapa ka mag-isa, nagkamali ka. Pero kung gusto mo yung kapwa mo maraparin, kasama mo, ang dami mong dinadamay. Sabi po, Matthew 18 verse 6. Sabi po dyan, yung mandamay ng kapwa ay matinding kasalanan. Hallelujah. Open our Bible in Matthew 18:6. Ano po sinabi rito? Just to be clear to everyone. Nobody has brought their Bible. At meron po kung ituturo mamaya, kailangan po ang Biblia. Kasi may tuturo ko sa inyo na dapat markahan nyo yung salita ng Diyos na umantig sa inyo. Mamaya po yon. Matthew 18 verse 6, ano po sabi? Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisipampalataya sa akin ay yung lieg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kailaliman ng dagat. So kung meron raw po, sabi rito, but whoso shall offend one of these little ones, mga bata, tinitisod mo para magkasala, which believe in me, it were better for him to have a millstone were hung about his neck, that he were drowned in the depth of the sea. Mas mabuti pang lumubog ka at malunod ka sa kaibaturan nung pusod ng dagat kaysa tisurin mo yung mga bata na ito na sumasampalataya na sa akin. Balaam has gifts. Meron siyang mga kaloob. Pinagpala na dapat si Balaam. He had access to God. He even prophesied about the Messiah. Ito po matindi. Hindi mo masabi lahat ng sinabi ni Balaam masama. Kasi ginagamit siya ng Lord, naghuhula siya. At ang sabi niya ito, pakinggan nyo, Numbers 24:17, a star shall come out of Jacob. This is a prophecy about the Lord Jesus coming, born in Bethlehem, Emmanuel, God with us, a star come out of Jacob. Palakpakan po natin ang Lord. Totoo ito. Kung meron siyang hulang, totoo ito. Pero ang problema, hindi siya nagpatuloy. But he loved the wages of wrongdoing more than God. That's why from prophecy to peril, there we have it. Ang prophecy, hindi na natiling propesya, kundi napunta sa kapahamakan. He fell to become a false prophet in the end. Bula ang propeta ang kinalabasan niya. Matindi po ang sinabi ng Bible. Para ka maging tunay na propeta ng Diyos, hindi ka pwedeng sumablay at magkamali sa iyong sinasabing hula kahit isang beses lang.
At si Balaam, mga kapatid, halata. Hindi siya tunay na propeta, bulaan po siya. Balaam had everything he can hope for. He's a man of God. A man of God could want because he heard from God. Lahat ng gusto mo makamtan sa Diyos, nakamtan ni Balaam. Nakaririnig ka sa tinig ng Lord. He prophesied about Christ and God even used him to bless Israel. But he died as an enemy of God's people. Malungkot mga kapatid, sa pagtatapos, siya po'y namatay, nakaaway ng Diyos at ng tao ng Panginoon because of greed. Church, obey God. Negotiating with God is rebellion dressed in spirituality. Pag sinabi ng Diyos, huwag mong gawin, huwag ka nang makipagdebate sa Lord. Tayo ay sumunod na lang. Pangalawa, guard your heart from greed. Meron tayong mga ambisyon. Ay wala naman pong problema ng magkaroon ng ambisyon. Pero don't allow greed to be your Lord. Because that will displace the true Lord of our life. Papalitan niya yung posisyon ng Diyos sa ating buhay. At sasabihin niya, meron ka ng 1,000,000, bakit di mo gawin 2? O gawin 3? Eh yung iba nga, ganito, ninanakaw lang. Ikaw, kaunti lang naman, di ba? Ang sabi pa nga ng iba, dahil, di ba, ngayon pagka ikaw nagnakaw ng konti, makukulong ka. Magnakaw ka na lang na malaki. Ikaw naman, oo nga ka. Ang Kristiyano, liwanag. Sasabihin mo sa kanila, hindi. Ang tunay na kayamanan ay ang makilala ang tagapagligtas na si Jesucristo, ating Panginoon. Kayon. Wag oo nga. Tayo po ang liwanag. Tayo po ang magsasabi sa kanila ng dapat nilang marinig. Kasi hindi ka makakarinig ng ebanghelyo sa drug lord. Hindi ka makakarinig ng ebanghelyo, mga kapatid, sa ibang tao na hindi naman kilala Panginoon. Ang kailangan talaga nila marinig, kayo na nakatikim na at nakaranas na sa kabutihan ng Panginoon at alam na ang ebanghelyo ng ating buhay na Diyos. Kayong tunay na pinagpala, no one can unbless. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus. Stay sensitive. Tayo ay manatiling sensitibo and don't be stubborn to hear God. At mamaya, mga kapatid, pagkatapos ng ating mensahe, meron po ako ipa-flash mamaya rito. Isang maliit na bagay na tila hindi po natin napapansin, pero importante na atin na pong gawin mula sa araw na ito. Something to do about the right communication with God. Not to say our prayer has some flaws. No. This is in addition to what we are already doing to our God when we communicate with Him. A better way in doing it. Stay sensitive, church. Don't be stubborn. Don't wait for God to block you just to save you. Narinig niyo ako? Yung haharangin ka para ikaw ay huwag mapahamak. Huwag umabot doon. Sumunod na lang tayo. Ika-4, you cannot curse what God has blessed. 5th, your biggest responsibility is not to lead someone to sin. Hindi mo trabaho yun. Ang trabaho mo, lead someone to Christ. Woo, hallelujah. Thank you, Jesus. Balaam shows us that you can be gifted and still be godless. Oh, hallelujah. Close to God, but still distant. Use of God, but eventually rejected by the very God that he worshipped before. Jesus came to show us the right way, the opposite of Balaam's way. Not the way of temporary, but the way of the cross. Hallelujah! Tingnan nyo ang daan ng propetang Balaam sa kaibahan ng daan ng krus
ni Kristo. It was really giving, pagbigay sa atin ng kaligtasan. It's not what I can get, but what I can give. Hindi yung kung anong matatanggap ko. Kasi yung way of the cross, it is what I can give, and not what I can get. That is what Jesus' way teaches us. Don't end like Balaam, end like our Lord Jesus Christ. Choose obedience. Piliin mo ang pagsunod over offers. Narinig niyo ako? Choose obedience over offers. Hindi ka, mag-abroad ka na lang. Iwanan mo na yung pamilya mo dito, dollars. Hindi mo alam pag napunta ka ron, dollars na yung gagastusin mo, wala kang bahay. Pagka ikaw wala sa will ng Lord, baka homeless ka pa ron. Dito ka sa Pilipinas, ang ganda ng bahay mo, nagpunta ka ron, maging homeless ka lang. Kasi ginawa mo yung hindi naman sinabi ng Diyos. Hindi naman blines ng Lord yung plano mo na yun. Yun ang ginawa mo. Church, I tell you, choose obedience than offers. Huwag tayo mabulag sa mga pabuya at mga tinatawag na na offer ng sanlibutan. Choose blessings over bargaining. Lord, baka pwede naman. Isang tabi mo yung bargaining na yan. Dito tayo sa blessings na inihanda na ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, ano yan? Get your blessing. Buti si Sister Rose, dalawang kamay. Kasi may hawak akong microphone, kaya hindi dalawa eh. Sige nga, one more time. Get your blessing. Oh. Walang bargaining, yung compromise. Panginoon, gagawin ko to, bigyan mo ako ng ganito. Walang ganun. Meron ng blines. May blessing na ang binigay ng Diyos sa atin. Tinatanggapin mo na lang natin yan. Grabe naman. Saan ka makakita? Yung blessing na binigay ng Lord, tatanggapin mo na lang, mabigat pa ba yun? Palakpakan po natin ng Lord. Yung pinagpala ng Diyos, hindi niya na pwedeng bawiin. Kasi binigay niya na. Choose people over prophets. Did you hear me? What did Balaam do? I have to be paid. Wala akong pakialam, mamatay kayo lahat dyan. Basta ayos kami ng Diyos, binayaran ako ni King Balak. Prophets over people. Pero sa ating mananampalataya, people than prophet. Hallelujah. Because in the end, the only thing that matters is Matthew 25:21, and I end with this. Well done, good and faithful servant. Ano dito sa 5 ang sa tingin nyo na kailangan natin ayusin sa ating mga buhay upang wag tayong marapa tulad ni Balaam sa ating lakad at paglilingkod sa Diyos?